Purihin po natin si Yahweh El Shaddai sa ating pong minamahal na punong lingkod, Brother Mike, sa kanya pong may bahay, Sister Belen, sa ating pong minamahal na Assistant Servant Leader, Kong Michael, at sa inyo pong lahat na mga narito po sa House of Prayer, pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Rustom Ramos, mula po sa PFCC 11 Palawan, sa bayan po ng Coron. Nasumpungan ko po ang gawaing ito noong ako po ay 12 taon, at sa biyaya po ng Diyos, ako po'y ginamit niya bilang isang preacher sa lalawigan po ng Palawan, sa aking pong bayan, sa bayan po ng Coron. Sa edad po na 14, ako po'y simulang nangaral at ginamit po ng Diyos, at yun po'y isang malaking pribilehiyo para po sa akin. At ako po'y masayang naglilingkod kahit po sa kabila na ang mga misyon ay tinatawid ang karagatan, nilalakad ng ilang oras, ngunit naroon po sa aking puso ang kagalakan. Dumating po ang hamon sa aking paglilingkod noong ako po ay may nakilala na isa pong babaeng nagpatibok ng aking puso. At siyempre po, napag-uusapan yung magiging future, kasi yun naman po talaga ang isa sa goal po natin kapag tayo po'y pumasok sa isang relasyon. Napag-uusapan kung ano po yung mga magiging plano kapag kami po ay magsama na bilang mag-asawa. Ngunit dumating po yung point na ako po'y kanyang tinanong, ano raw po ang aking ipakakain sa kanya? Biblia. Sa tanong pong iyon, ako po'y walang maisagot. At ako po'y nanahimik, ngunit sa aking pong kalooban, ako po'y lubos na nasaktan. Kaya sa pagkakataon pong iyon, ako po ay muling nagdesisyon na mag-aral, magbalik sa pag-aaral. Ako po'y nag-aral muli sa high school hanggang sa makapagtapos po ng college. Ngunit ang bagay na yon na gusto kong patunayan po sa kanya ay nagdala po sa akin upang patuloy po na mapalayo sa kalooban ni Yahweh El Shaddai. Iniwan ko po ang aking pagmimisyon, lumayo po ako sa Diyos, at ang naging kaisipan ko po, dahil ako po yung isa rin pong manunugtog, okay lang na makapaglingkod sa paraan na kaya ko, dahil alam kong hindi naman po ako hahanapan ni El Shaddai ng bagay na hindi ko kaya. Ngunit sa kalooban ko po, lagi pong may kulang. Lalo na po nung dumating ang panahon na ako po'y nag-aaral sa kolehiyo, nung ako po'y madisgrasya sa isang motor. At sa pagkakataon pong iyon, na-realize ko po na parang pinarurusahan ako ng Diyos. Kaya't habang sa hospital, inaayos po ang aking nabaling paa, ang aking pong kanan na paa. Hanggang ngayon po ay meron pa rin pong bakal. Hindi po alintana ng doktor na ako po'y sumisigaw sa sobrang sakit. Wala siyang pakialam. Ngunit sa kalooban ko po, ako po'y nananalangin sa Diyos na sabi ko, Lord, kung ito man po ay iyong parusa sa akin, ako po'y muling nangangakong maglilingkod sa iyo. Makapagtapos lang po ako ng kolehiyo, iaali ko pong muli ang aking buhay sa inyo. Ngunit sa madaling kwento, ako po'y nakapagtapos, ngunit ito na po ang isa sa pagsubok muli, nakalimutan ko po ang aking pangako kay Yahweh El Shaddai. Pagkatapos ko po ng kolehiyo, maraming opportunity ang dumating. Inoferan po ako ng school na kung saan ay ako po'y nagtapos upang maging
IT officer ng school dahil ang tinapos ko po ay Information Technology. At sa pagkakataon pong iyon, doon mas lalong lumala ang aking pong buhay. Dahil sa pakikisama, ako po'y bumalik sa pagbibisyo. Dahil sa pakikisama, lahat ng mga dating hindi ko po ginagawa ay ginagawa ko pong muli. Ngunit sa kabutihan po ni El Shaddai, dumating ang pandemic, ako po'y nag-resign sa aking pong trabaho. Ngunit nung panahong iyon, dahil wala pong hanap buhay, ako po'y nanalangin muli kay El Shaddai. Sabi ko, Lord, kailangan ko po ng trabaho. At binigyan po ako ng Diyos sa isang private company, IT officer din po. Habang ako po'y nandoon, provisionary ang ibinigay sa akin. After 6 months, ako po'y mapupromote as permanent. Ngunit habang ako po'y naruroon, sumasahod ng magandang sahod, ngunit ang kalooban ko po ay hindi masaya. Kaya nung panahong iyon, ako po'y nagdesisyon sa aking sarili na sabi ko, wala akong dapat na patunayan sa aking sarili dahil si El Shaddai, pinatunayan niya na ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Kaya ako po'y nagdesisyon na ako po'y mag-resign. Ilang araw na lang po sana ako po'y mapipermanent na. Pag-abot ko po ng aking resignation letter sa aming pong HR, sabi niya, hintayin mo ang desisyon ng may-ari ng kumpanya. Siya ang magdidesisyon. Nung ako po'y naroon na sa harap ng may-ari po ng kumpanya, ang tanong niya sa akin, ano ang gagawin mo sa buhay mo? Isa namang tanong, na kapag ito po'y sinagot ko, tiyak po, mawawala na naman ang aking pong puso na bumalik sa paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Ang sagot ko na lang po, sa sarili ko, wala po akong magagawa, ngunit sa El Shaddai na aking pinaglilingkuran, ay merong pong magagawa sa aking buhay. Wala man po akong sweldo, wala man akong kinikitang malaki, ngunit si El Shaddai ay kayamanang kailanman ay hindi natin maipagpapalit kanino man. Kaya isa lamang po ang aking hamon sa lahat, manatili po tayo anuman ang mangyari. Dahil kapag tayo po'y tinawag ng Diyos sa gawaing ito, tayo po'y Kanyang pagpapalain. Salamat po sa ating punong lingkod at mula noon lagi ko pong pinangahawakan ang Kanyang turo na sa gitna ng kawalan, hindi tayo mawawalan. To God be the glory.